Kung may tax audit yung company ninyo at gusto nyo mapakancel yung BIR tax assessment na inisyo sa company ninyo, panoorin nyo po ito. Ito po yung Court of Tax Appeals Decision or CTA Decision promulgated on March 24, 2025. At ang petitioner ay wala nang iba kundi ang ATC student natin ng RWB book ng BIR Tax Audit for Micro, Small, and Medium Entrepreneurs. Nag-avail siya nitong RWB book natin nung nabigyan siya ng letter of authority ng BIR at nalaman niya, napag-aralan niya yung rights niya bilang taxpayer subject to tax audit investigation. At yun ang nakatulong sa kanya para ipanalo itong CTA case na to para mapakancel yung kanyang tax assessment na nagkakahalagang 678,021.35. So, sa iba, medyo malit lang to na dang-dang libo kasi sa ibang taxpayers, milyon-milyon yung usapan. Pero kahit na dang-dang libo lang yan, kahit milyong-milyong piso pa yan, pwede nyong mapanalo yung inyong tax audit case sa Bureau of Internal Revenue pag ginamit ninyo yung mapag-aaralan natin dito sa CTA decision na ginamit ng ating ATC student. So, nanalo po yung taxpayer dito, yung ating ATC student, napakancel yung kanyang tax assessment na 678,021.35. Ano yung dahilan? Yun po yung pag-aaralan natin para magamit nyo sa sarili nyong company, tax assessment, mapakancel ninyo. So ito po yung decision ng Court of Tax Appeals. Non-service of the NIC or Notice of Informal Conference. Dati itong Notice of Informal Conference pero ngayon ay Notice of Discrepancy na or NOD. And the improper service of the Preliminary Assessment Notice violated petitioner's right to due process, rendering the deficiency tax assessments void. So, yun po yung bottom line dito sa CTA decision kung bakit nanalo yung taxpayer na student natin ng RWB Book BIR Tax Audit. Hindi siya nakatanggap ng Notice of Informal Conference, pero ngayon ay Notice of Discrepancy na, at hindi rin siya nakatanggap ng Preliminary Assessment Notice. Kung wala kayong natanggap na Notice of Discrepancy and Preliminary Assessment Notice, prior to receipt o bago kayo makatanggap ng Final Assessment Notice, meron ng violation of taxpayer's right to due process. At yung violation of taxpayer's right to due process, it will result to cancellation of your BIR tax assessment. Kaya nga lang walang violation of taxpayer's right to due process kung hindi i-invoke to ng taxpayer. So dapat po ay invoke nyo to sa mga protest na gagawin ninyo pa nag-file ka ng protest sa Final Assessment Notice against the Bureau of Internal Revenue. So ito po yung isa sa mga Supreme Court decision na sinite ng CTA decision dito sa ating pinag-aaralan. So in the seminal case of the Commissioner of Internal Revenue versus Metro Stars Superama Incorporated, sabi niya dito, thus, for its failure to send the preliminary assessment notice stating the facts in the law on which the assessment was made, as required by the Section 228 of Republic Act No. 8424, the assessment made by the CIR is void. Kahit preliminary assessment notice lang, hindi nyo matanggap, mayroon ng violation of taxpayer's right to due process. Bakit ba sir hindi natatanggap ng taxpayer? Number 1, pinapatala ng BIR through registered mail yung assessment notice at hindi naman nare-receive ng taxpayer kasi si kartero, hindi makita si taxpayer, binabalik dun sa BIR, o kaya naman si kartero ng post office, binibigay kung kani-kanino, kay housemaid, kay security guard, sa kapitbahay. Hindi naman nakakarating kay taxpayer. So therefore, hindi siya valid receipt ng taxpayer kapag pinareceive yan sa ibang tao. Okay? Kahit na kay security guard, hindi naman yan authorized representative ng taxpayer eh. So, hindi siya counted as receipt by the taxpayer. Okay? So, walang na-receive yung taxpayer. Yun ang bottom line. Violation of taxpayer's right to due process. At yung violation of taxpayer's right to due process, dapat nyo siyang i-invoke or gamitin pa nag-file kayo ng protest sa Final Assessment Notice or Judicial Protest sa Court of Tax Appeals. So, yung ating ATC student, nag-message sa atin, nakatulong daw yung kanyang pag-aaral sa ating RWB book natin ng tax audit para ma-invoke yung kanyang rights at may panalo yung kanyang tax case
dito sa CTA. Sabi po ng CTA pa further, the persuasiveness of the right to due process reaches both substantial and procedural rights. And the failure of the BIR to strictly comply with the requirements laid down by law and its own rules is a denial of taxpayers' right to due process. Tax assessment issued in violation of right to due process are null and void and bear no fruit. So, once na na-violate yung ating rights to due process, pagdating sa BIR tax assessment, pwede po natin gamitin taxpayer yon para mapakancel yung BIR tax assessment. Kaya nga lang po, hindi po mapapakancel yung tax assessment kung hindi po natin siya gagamitin sa pagpoprotest nga. Kasi merong presumption yung ating revenue officers na tama yung kanilang ginagawa. Na, tama yung kanilang pag-audit, tama yung kanilang assessment. Ang tawag doon ay presumption of regularity sa kanilang trabaho. Pero yung presumption ng revenue officer sa kanilang pagkakandak ng tax audit and assessment, presumption lang yon, hindi siya absolute. Ito po, gumawa na po tayo ng template para ma-invoke natin yung rights natin for the violation of taxpayers' right to due process in order to cancel the BIR tax assessment na in-issue sa ating company dahil wala kang na-receive na notice of discrepancy and or wala kang na-receive na preliminary assessment notice. Kagaya po ng taxpayer na tinulungan natin dito sa Zambales, nag-consult siya sa atin, wala silang nare-receive na preliminary assessment notice, walang notice of discrepancy. Ang na-receive nila ay final assessment notice, pero ang naka-receive nun ay barangay. So, pinakuha natin sa barangay, tapos nag-file tayo ng protest dun sa final assessment notice natin. Within 30 days from the receipt of the final assessment notice, dapat mag-file kayo ng protest doon sa BIR within 30 days. Pero, doon nga sa pag-file ng protest, para mapakancel nyo yun, dapat nyo i-invoke yung rights nyo na merong violation of taxpayers' right to due process. Kasi ang ginagawa namin sa practice, ini-invoke muna namin yung violation of taxpayers' right to due process para mapakancel yung tax assessment bago namin pinoprotest yung mga audit findings or yung amount. So, dalawa yung ingredients o dalawa yung ways to protest the tax assessment. Protest mo muna yung due process kasi na-violate yung due process ng taxpayer bago may protest yung amount. Okay? Dalawa yung pinoprotest mo, due process and the amount. Amount kasi hindi ka agree sa assessment ng BIR, due process kasi merong na-violate na due process. At isa sa mga violation nga ng BIR ay itong hindi tayo naka-receive ng notice of discrepancy, hindi tayo naka-receive ng preliminary assessment notice. Kailangan mo siya i-protest para mapakancel yung tax assessment natin sa Bureau of Internal Revenue. Gumawa na po kami ng template at ito po i-edit nyo na lang. I-incorporate nyo po ito o isasama nyo sa protest nyo sa final assessment notice na isasubmit nyo o ipapasa sa Bureau of Internal Revenue within 30 days from the date of receipt of your final assessment notice. Ito po ay free, libre, wala ng bayad. Basta mag-avail kayo ng ating RWB book na BIR Tax Audit, kagaya po ng ginawa ng ating HEC student na nananalo sa CTA case natin na pinag-aralan. Nag-avail siya ng ating RWB book, one-time investment fee only, nung naka-receive siya ng LOA, so nalaman niya yung rights niya, nanalo siya sa Bureau of Internal Revenue, wala siyang babayaran kahit zero. So magkano to? 9,999 only. Kasama na yung mga templates ng ating protest letters, iba't ibang protest letters. Kasama na po itong letter na pinag-aaralan natin ngayon para ma-invoke nyo yung violation of taxpayers' right to due process, transmittal letter, and higit sa lahat, hindi nyo ito babasahin para pag-aralan kasi i-explain natin to through our ATC online tutorial videos step by step. So hindi nyo siya babasahin, kasi pag-aaralan po natin to step by step through our online tutorial videos na ma-access nyo lang exclusively on our website once na nag-avail kayo ng ating RWB book, BIR Tax Audit. One-time investment fee only at meron kayong consultation or support, free consultation or support on our email or our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Wala na pong bayad yung support or consultation kapag nag-avail na kayo ng ating RWB book, BIR Tax Audit. One-time investment fee only, 9,999 only. Free delivery tayo nationwide para mapag-aralan nyo yung rights nyo starting from letter of authority hanggang final decision on disputed assessment. Okay? Huwag po kayo mag-bribe kasi pa nag-bribe kayo, taon-taon kayo i-audit. Tapos taon-taon din, lumalaki yung bribe na babayaran ninyo. Pag pinag-aralan nyo, malalaman nyo na mali-mali yung tax assessment ng BIR, mali-mali yung tax audit sa inyo, malalaman nyo yung rights nyo, magagamit nyo yung rights nyo para pag-protest ng BIR tax assessment,
at mapakancel yung inyong BIR tax assessment. Okay? Pag napakancel yun, malamang wala na kayong babayaran. Zero na. At pwede nyo pa mapakancel din yung letter of authority na ibinigay sa inyo ng Bureau of Internal Revenue. Depende sa case. Case-to-case basis yun. Kasi meron na tayong isang letter of authority na napakancel successfully. At yun po yung pag-aaralan natin dito sa ating RWB book. Kasama na po yung sa package na babayaran nyo. One-time investment fee only. Sagot na namin yung shipping fee para wala na kayong babayaran. 9,999 only. Para mag-order po ng ating RWB book, visit our website, atcbebe.com. O kaya naman ay yung may message us on our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Okay? Maraming salamat po. At mag-aral po tayo, wag po tayo umasa lang kung kani-kanino, kahit na meron tayong accountant or bookkeeper, accounting firm, auditing firm, mas maganda na pong tayong taxpayer, meron tayong alam sa ating BIR tax compliance kaysa wala. Para hindi po tayo nauuto nung kung sino-sino. Kita-kits po tayo sa pag-aaralan natin sa ating RWB book on our website, atcbebe.com. Okay? Maraming salamat po. Bye-bye! Thank you po! Subscribe now and follow us for more tax updates po.